So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, humihingi po ng tulong si Senator Bato de la Rosa dito nga po kay Senate President Chis Escudero na kung po pwede, wag daw muna siyang ipadala doon sa ICC kasi gusto daw pong malaman ni Senator Bato de la Rosa ang desisyon na hiningi niya sa Supreme Court. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, meron na pong warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga ito yung nakakapagtaka eh. Akala ko ba sasamahan mo si former President Duterte? Akala ko ba bring it on? Diba? Akala ko ba hindi ka natatakot? So bakit humihingi ka pa ng tulong kay Senate President Chis Escudero na wag kang ipadala agad-agad doon sa International Criminal Court? Ano yun? At bakit nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa? Tingnan nyo itong mga minamahal. May papakita ako sa inyo ha. Grabe itong si Senator Bato. Oh. Ay, namatay. Wait lang. Where is Bato? Nagpapa-interview ka pero yung opisina mo sarado. Diba, pinaghahanap mga minamahal itong si Senator Bato de la Rosa. Tingnan nyo, pinagtawalan noon ng napakadaming mamamayang Pilipino. Kasi ang lakas magsabi na, bring it on daw, mga minamahal. Nag-aamok pa itong si Senator Bato de la Rosa. Diba? Ano sabi niya? Hindi daw siya natatakot. Bring it on. Diba? So, bring it on pala eh. Eh, bakit ka humihingi pa ng tulong kay Senate President Chis Escudero? Ito kasi yung balita, mga minamahal. Panood natin sa inyo. Nakakaloka. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon na rin siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kasabay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng senador na hindi siya magtatago at handang sumuko kung ipapatupad na ang warrant laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, nakaramdam siya ng matinding pagtataksil matapos umanong makako noon si Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan sa ICC. Sa ngayon, balak niyang humingi ng tulong kay Senate President Chis Escudero upang hindi muna siya isuko habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court. Rinig ninyo? Oh. Natunugan ni Senator Bato de la Rosa na meron na siyang warrant of arrest. Ngayon, humihingi siya ng tulong kay SP na kung po pwede, pag dumating yung warrant of arrest, abay wag daw po muna siyang ibigay doon sa ICC. Kasi gusto niya daw pong malaman yung resulta ng Supreme Court. E ano pang magagawa ng resulta ng Supreme Court? Ay meron ka nang arrest warrant. Diba? Akala ko ba, bring it on. Kasi yan yung typical na pag-uugali ng mga DDS na sobrang tapang sa salita, sobrang tapang kung makaasta, pero pag nandyan na, feeling biktima. Katulad ni Digong noon, ano yung sabi niya? Go ahead, ICC. Diba? O, para maabutan nyo pa akong buhay. Request yan ni Digong kung pwede nga bukas na. Diba ganun katapang itong si former President Duterte sa Quadcom. Pero nung nandoon na yung ICC, bigla-bigla siyang kakambyo. At sinabi niya, mga minamal, nilaglag niya nga yung mga kapulisan eh, na hindi niya daw kabe yung mga kaso ng mga kapulisan. See, ganyan ba yung yung presidente na ang galing lang mangako pero hindi marunong tumupad? Kaya dapat bago mangako, magkakaroon muna ng written agreement para nang sa gayon napapatunayan na ito, pangako mo to, pinirmahan mo, hindi yung puro lamang salita. 'Di ba? Nakakaloka. Oh, si Digong mismong humiling. Tapos nung nandyan na yung International Criminal Court, galit na galit. Ano daw yung kasalanan niya? Tinatanong mo pa kung ano yung kasalanan mo? Eh alam mo naman na patungkol yun sa mga patayan, patungkol sa extrajudicial killings na kung saan ka sumikat. 'Di ba? At hindi mo kinikilala yung human rights. Kayo ni Bato, parehas. Actually, 5 PNP yan, mga minamahal.
Ngayon, siguro, I think si Bato tapos si Albayalde lang muna. Tapos isusunod dyan sila Mata, sila Karamat, yan. Tingnan lang natin. Direct bibig pa sa akin o aking aking memory. When he told me, kung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa So, wala isang salita. ICC. Talagang sinabi niya sa akin, So, how do you feel? hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag kang mag-alala. Hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next? Baka kami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So, ano ba karamdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, last na... Betrayal to the max. Yan yung pakiramdam ni Senator Bato de la Rosa na feeling betrayed daw po, mga minamahal. Ngayon, okay, sige, sinabi ni Bato, di ba mga minamahal na meron daw pong pangako itong si President Bongbong Marcos daw sa kanya. Di ba? Meron daw pangako na hindi daw ipapapasok or hindi daw makikipag-cooperate ang Malacanang sa ICC. Ngayon, ang tanong dito, yung sinabi ba ni President Bongbong Marcos, written agreement ba yun? Meron bang nakapirma na sinabi nga talaga ni PBBM yun? Or else, gawa-gawa mo lang yung istorya nun? Kasi, madali lang magsabi na, ay, sinabi to ni PBBM. Kasi, ano yun pwedeng sabihin natin, oy, demolition job to. Oy, ano natin to? I-pin down natin si Bongbong. Diba? Palabasin natin na ganito. Ngayon, ang tanong dito, nakausap ka niya, meron bang na-record na sinabi yun ni PBBM na hindi niya papapasukin or hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, na sinabi niya direkta sa'yo? Nakasulat ba yan? Written agreement? Alam mo ba to, ang dami ng kaganapan na nangyari last year. Sa totoo lang, paulit-ulit inatake ni former President Duterte itong si PBBM. Ginawa ng napakadaming istorya, ginawa ng mga hindi ka nais-nais na mga aligasyon, sinira ni Yurak ang pagkatao, binaboy pati pamilya, binaboy pati ang ama, asawa. Do you think okay lang yun? Ha? Senator Bato? Tapos itong si Sara Duterte tinreten si PBBM, tinreten si House Speaker, at yung kanyang asawa. Sa tingin mo, okay lang yun? Bato de la Rosa. Pero okay, ibang issue na yon. Pero yung dito sa ICC, sinasabi nila na, wala ng jurisdiction. Ito, may papabasa ako, mga minamahal. Kasi yan yung pinapalabas nila wala daw jurisdiction, eklabush, bla bla bla. Article 127 of withdrawal. Basahin natin yan. Ano nakalagay dyan? Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigation and proceeding in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commended prior to the date on which withdrawal became effective. Naintindihan ninyo? So sa madaling sabi, wala pong epekto, mga minamahal, ang withdrawal na yan. Hindi nga nakipag-cooperate noon yung administrasyon, di ba? Dito sa ICC. Pero sabihin na lang natin, sa madaling pagpapaliwanag, what effect yung withdrawal na yan? Kasi nung time na naganap nga yung AJK, yung extrajudicial killings ng war on drugs ni former President Duterte, tayo po ay miyembro nun. At yun lang po yung iniimbestigahan nila. Pero yung panahon ng 2019, up to this moment, kung meron pa mang killings, wala nang pakialam ng ICC doon. Gawa nga nang nag-withdraw na tayo. Pero nung mga panahon na tayo ay miyembro, di ba, hanggang 2019 pababa, tayo po, mga minamahal, ay dapat makipag-cooperate kasi miyembro pa po tayo during that time. I hope na nagigets yan ni Senator Bato de la Rosa. And okay, uulitin ko, wala pong police power ang International Criminal Court, but we have an Interpol. Sa Interpol, meron po tayong kasunduan
Meron po tayong promises. Hindi kasi pwede na tayo lang yung humihingi ng tulong sa Interpol sa paghuli ng mga fugitive na mga Pinoy. Diba? Paano naman pag sila yung humingi ng tulong sa atin, hindi natin pagbibigyan? Eh, next time na humingi na tayo ng tulong sa kanila, wala na, budget na tayo. Paano pa tayo tutulungan sa ibang mga pugante? Nagigets ninyo? Napaka-simpleng logic lang yan. Actually, wala naman talagang dapat pagtalunan dito kasi si Bato, takot siya eh. Kasi alam niya, na-arrestuin siya. Kaya lagi nila sinasabi, hindi makikipag-cooperate ng gobyerno, I feel betrayed, eklabush, blah, blah, blah. Dapat ang pinagbabasihan dito yung rule of law and due process. Diba? Humingi, na-stress ako ng slide. Pero okay, going back sa ating topic mga minamahal. Yung punto dito, ang tapang mo eh. Hinamon mo pa nga si Trillanes noon. Ano yung sabi mo? Go ahead! Trillanes, make my day! O, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. O kahit ikaw pa yung magposa sa akin. Di ba yan yung sinabi mo kay Sentry noon? Ngayon na nandito na yung ICC, hihingi ka ng tulong kay Senate President at hihingi ka ng tulong sa Supreme Court for relief? Oh my goodness, Senator Bato de la Rosa. And you said earlier, bring it on. Wala ka palang isang salita eh. Bring it on pero natatakot? Kupal ka ba, boss? Nakakaloka mga minamahal. Yung kaso na to, hindi lang to simpleng paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi lang to simpleng murder or homicide. It is the battle of crimes against humanity. Yung modus operandi nila, sangkatauhan ang binakbakan. May due process ba na binigay sa mga taong yon? Wala, di ba? Probably, mostly. Wala kasi may mga posisyon, may mga pulis na gustong magkaroon ng posisyon at ginamit yung salita ni former President Duterte na ako yung mananagot sa inyo. Di ba? Ginamit nila yung words na yon. Di ba? Pinanhawakan nila yon kaya pinasa kanila yung batas. Ngayon na nagkakasingilan na. Ngayon na nagkakaonsehan na. Ang dami niyong hanash. Akala ko ba, pangako ni Digong, siya yung mananagot sa lahat ng mga kapulisan na merong pinatay. Diba? Kasi kung hindi naman yan pinatupad, kung hindi naman yan in-implement, wala sana kayong problemang ganito. Hindi de porket may kakayahan kang pumatay, gagawin mo. At sa mga DBS dyan, hindi de porket feeling nyo safe kayo noon, hindi ibig sabihin wala nang patayan na naganap. Gets ninyo? Nagigets ko yung punto ninyo na, ay, Mima, I feel savior in the era of former President Duterte because many addicts are so afraid, eklabush, blah, blah, blah. Okay, sabihin na lang natin na naging safe ka. Pero hindi ibig sabihin na safe ka, wala nang nangyaring patayan. Tingnan ninyo mga minamahal, ikumpara ninyo yung crime index ng 2 years ni former President Duterte versus sa crime index ng 2 taon ni PBBM. Mas malaki po ang naganap na patayan, na kriminalidad, na mga anomalya sa panahon ni Digong kaysa sa panahon ngayon. Kinikilala natin ang rule of law. Kinikilala natin ang due process. Buti pa nga si Duterte dinaan sa due process. Ikaw ba to dinaan ka sa due process? Lahat kayo dinaan sa due process bago dumating itong arrest warrant na yan. Pero yung mga bata na nadamay, mga batang pinatay, yung mga magulang nila naghihinagpis, hindi na nila makikita yun. Yung mga bata na yun. Pero kayo, pwede ba kayong makita ng mga kamag-anak ninyo? Pero yung mga pamilyang nangulila, wala na, hindi na maibabalik ang buhay. Pero kayo, na gumawa, pumatay, pwede pa kayong makita ng mga kamag-anak ninyo. At VIP pa nga kayo sa kulungan. Standard yung room facility nila. Diba? Alright. Medyo stressful talaga, mga minamahal. Kaya, pasensyahan nyo na kung medyo umaalab tayo. Diba? So, yun po. Anyway, mga minamahal, panindigan mo na lang yung statement mo ba to? Yun lang yung sa amin.
Okay, alright? It's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. And also, don't forget to click the subscribe and hit always the notification bell for more updates. Yun lang, ingat mga kababayan.